Oh, si Sarah, Diyos ko po, gusto niya pala para siya lang ang priority. Siya dapat mauna sa lahat. Pasok! Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Oh, Kasi naiintindihan mo, wait, pakinggan nyo to. Mga kababayan ha, pasok! ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Attorney Claire, buti na lang, tinapik mo to. Stephanie Ramos, opo. Sa totoo lang, Sir Mike, hindi pa ako nakapunta ng Maynila, hanggang airport lang ako. Nako po, ayan na nga. Di ba? Nadali kami ni Duterte na eto na. Pakinggan nyo to. Pasok. Sara, tignan nyo at pakinggan ninyo kung paano mga tuwiran ang anak ni Digong. Ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them na semi-British accent? Oo, wait, ulit tayo. Okay, so dito tayo ulit Attorney Claire, paliwanag mo. natin na maganda to eh. Ako ang priority. Oo, di na mo mga clear Ulit tayo. Kasi ako ang priority. Imaginein mo, pagsabihan mo yung Pangulo na ako dapat ang priority doon sa 250 ng airlift wing. Siya ang dapat priority. Ulitin nga natin. Medyo masarap pakinggan to eh. Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Ang dapat na priority nung 250 na nasa PSG, naka-assign sa PSG, mga kaklear, dapat ang priority daw siya, si VP Sara, at hindi ang presidente ng airlift wing. Siya ang dapat priority. Ulitin nga natin. Medyo masarap pakinggan to eh. Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Ang dapat na priority nung 250 na nasa PSG, naka-assign sa PSG, mga kaklear, dapat ang priority daw siya, si VP Sara, at hindi ang presidente. Tama ba yun? Medyo nakakagulat kasi. Nakakagulat, di ba? Kasi yan yung usapan natin. Dapat ako ang priority niyan, ng chopper na yan. Kasi yan ang usapan natin. Vice President, pinapagalitan yung presidente para doon sa chopper na naka-assign sa PSG. OMG talaga, OMG. Kasi naiintindihan mo, di ba? Di ba? Hindi ba kasi naiintindihan mo kasi kailangan ko umuwi araw-araw? Meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? Puta, araw-araw papagamit yung chopper ng Pangulo, mga kababayan. Mas importante siya, yun ang gusto niya. Gusto niyang sabihin sa mga Pilipino, mas importante siya. Di ba nga sabi niya, wala namang una. Kaya siya dapat ang mauna. Di ba? Yan ang sabi niya nung press con niya. Sabi ko sa inyo, hinalal si Sara para paglingkuran nating lahat. Hindi ito naalal para maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Semi-British accent. Di ba may pang-uuyang pa. Ibang klase din to si VP, sabi ni Jose Borinaga. Nagalit siya dahil hindi siya priority ng presidential chopper. Ano siya? Mas mataas pa sa presidente. Sana merong VP helicopter. Yun na nga. Yun na nga, attorney. Biruin mo, talagang gusto niya mas mataas pa sa presidente. Jerry Ramil, nako, late ka na. Nasaan na si Priscilla? Nako, ewan ko ba, BMBALC. Tuloy. Actually, feeling niya nga po siya mataas, di ba? Nung kahapon po ang topic natin, wala nang number 1. Number 2 lang. Hanggang number 2 lang ang Pilipinas. So, it means siya yung pinakamataas ngayon. Ang sabi ni Kaloyal, yan ang ugali Sara, pag di mabigay ang gusto niya, spoiled bratzinella. Well, tayo mga kakli, nagbabasan tayo kasi siya nag-amin, Siya nag-amin kung paano niya pinagalitan si PBBM dahil hindi siya daw priority doon sa presidential chopper. Sige. Correct. Ewan ko ba dito, Gabrural, bakit kailangan siya maging priority sa presidential chopper? Alam naman natin na gamit. Kita nyo naman bumagyot. Umaraw ginagamit yon. Bumagyo nga, ginawang service yon. Para ano? Para makatulong sa mga nangangailangan doon sa Bicol. Kita nyo. Ganitong tao yung, ewan ko ba bakit naluklok ito. Sa totoo lang, mga kababayan. Pero alam naman natin na hindi naman natin ito susuportahan kung hindi naman naging ka-running mate ng Pangulong Bongbong. And I said, of course. Kasi I have to tell them, sabi, in British accent, of course.
Mm. Tingnan mo kung paano siya niyan papagalitan si PBBM. O, kita nyo, pati yung British accent pa ni Pangulo. Palibhasa kasi. Naku, ewan ko ba sa'yo? Di ko nga alam kung paano ka nakapasa bilang abogado. Di ba mga kababayan, pati ba naman yung the way ng pagsasalita, yun yung nakasanayan ng tao. At isa pa, abogada ka, edukada ka, at vice-presidente ka. Ano ba naman yung unawain mo yung kung paano mag-deliver ng pagsasalita ang Pangulo? Di ba? Haya Salim? Napakahina mo naman, Sara, para hindi maunawaan yung mga sinasabi ng Pangulo sa'yo. Oh, ngayon tatawagin yung weak leader. Samantalang pag nagsalita lang, sakit na kayo. Di ba? Lisa Nabea, tuloy. Slap chick. Ernesto Almeron. Lisa Nabea, shoutout po. Ikaw magsabi. Presidente ka. Okay, ulitin nga natin. A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. See? Diba? Actually, mga kaklir, the way I see it, ito, sobrang siya na pamper ni PBBM. Sa Correct. totoo lang, pampered Oo. siya. Kung paano siya magsalita ngayon. Alam mo, Attorney Claire, totoo ka. Oo. Yun na yun siya. Na-spoiled ni Pangulo, mga kababayan. Kita nyo naman kapag kasama ito. Halos hindi padapuan ng langaw. Gets nyo, mga kababayan? Halos hindi padapuan ni Pangulo ng langaw. Pero sa kabila ng ganon, na ginawa sa kanya ng Pangulo, abay tignan nyo kung ano-ano sinasabi nito. Ganyan yung mga traidor na tao. Sa bagay, magtataka pa ba naman kayo? Di ba? Si Digong nga, lahat yata ng mga madikit sa kanya, tinatraidor niya eh. Sige, tuloy. Lahat ng wish niya, lahat ng matitinding hiling niya, pinagbigyan. To the point na naka-apekto to, actually yung pagbibigay kay VP Sara, tinamaan si PBBM. Correct, mga kababayan, tinamaan si Pangulo dyan. Sa sobrang bait niya at gawing baby, itong si Sara, siguro alam ni Presidente na luka-luka. Kaya siguro, pagbigyan na lang si Sara. Parang ganun eh. Di ba, Roy Market? Kaya lang mga kababayan, lumabis eh. Biruin ninyo, sumasakay sa chopper, nag-uuwian Davao to Manila. Abay, pinagmalaki pa't pinagyabang. Sa bagay, mayayabang naman talaga. Manang-mana sa ama. Di ba? Ang yayabang nila. Biruin mo, gamit-gamit mo, presidential chopper. Pinost mo pa. Saan ka pa? Sara. Yung mga tao, nagalit. Bakit mo ginagamit yan? Di ba? Tuloy. Hindi lang si PBBM, pati taong bayan. Bakit? In-appoint ka as the Education Secretary. Tingnan mo, lumala. Yung laptops, 1.5 million gadgets, nandun pa sa warehouse na hindi nyo kinuha. Kaya Yan na nga ba sinasabi ko, Attorney Claire? Tinalakay ko yan kaninang umaga. Yung alin? Yung mga laptop, ay ilang beses ko na nga sinabi to eh. Di ba? Zoe Nesperos. Opo, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating Albert Banlasan. Di ba mga kababayan? Napakaraming tinambak na mga unit ng laptop na imbis na ipamigay sa mga estudyante, mga kababayan, ayun, nandun, inamag. Di ba? Buti na lang siguro, baka nagamit pa yung iba. Kaya lang mga kababayan, alam nyo naman, ang mga electronics, mabilis mag-depreciate. Bakit? Ang tanong ulit, bakit nga ba hindi pinamigay? Spartacus. Kasi nga, pag pinamigay niya yon, ano kikitain ni Sara? Alam nyo naman tong matakaw sa pera. Kaya hindi niya gagalawin yun. Diba? Hindi niya gagalawin yun. Wala tayong kikitain dyan. Umorder kayo ng iba para meron tayong kita. Ganun yun. Mix Talks Vlog. Maidons. Tuloy. Tiger Eyes. Lester Run. Opo. na-ibenta na to sa third party dahil di nyo kinukuha. Panahon mo na yan eh. Naku. Sino na-apektuhan? Si PBBM, of course, kasi ginarant niya yung request mo. Di ba?
Lahat ng wish mo granted. Para mo siyang pinakawalan sa battle na lamp. Para Mm. Sabi ni Albert Banlasan, napakaraming naiinggit sa mga Duterte dahil mahal sa nakakaraming Pilipino. O di magbilangan kayo dyan sa comment section, di ba? Magbilangan nga kayo dyan kung mahal nila si Duterte. Baka murahin pa nila yan dyan. Di ba? Ito naman si, pambihira naman si Albert, oh. Natutulog ka ba sa pansitan? Wala na kaming problema dyan. Di ba, Bobby? Oh. Magbilangan kayo dyan kung sino pinakamaraming nagmamahal. So, ibig mo ba sabihin, sa Duterte may nagmamahal? Sa mga Marcos, wala. Di magbilangan tayo. Kaya pala, yung alin? Yung ratings neto, mapa trust rating at approval rating, bagsak. Kita nyo? Di ba? Di ba, baby? Nandiyan na si Maring Jen nyo. Nanonood na. Sige, tuloy. sunod-sunuran sa'yo, si PBBM. Parang nahawakan mo sa leeg eh. Sabi dito ni Albert, sana mabalik na ang Duterte para ubusin ang adik na at nako, Diyos ko. Sana nga makabalik tapos mauna yung pamilya mo. Kasi maraming tao ang ang naging biktima na wala namang kasalanan at hindi naman mga adik. Paano yung mga yon? Prisha Pineda, 'di ba? Paano yung mga biktima? 'Di ba? Ang gusto nyo parang shortcut. Gusto nyo pagka mukhang adik papatayin na, ganun ba? 'Di ba? Iisa kayo nang iniisip eh. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Dapat dumaan sa due process. Ganon. Hindi pwedeng tira lang ng tira. Boss naman. Oo. Di ba? Ngayon, ang hiling mo, sana. Yun sana. Kung makakabalik pa. Kaso, tandaan mo, mukhang hindi na. Mukhang hindi na. Nanganganib pa nga na, nanganganib pa nga na matalo sa pagka-mayor. Kita mo? Kung talagang matapang yan, dapat senador ang tinakbuhan. Kaso alam nyo, sabi nila, maraming nagmamahal. Bakit nasa hulihan ng survey sa pagka-senador? Sige nga, wala na si Digong. Ang mga Duterte, basura na yan. Bakit? Nabuko na eh. Alam na ng mga tao eh kung anong meron sa mga Duterte nyo. Mukhang kayo na lang yata ang hindi nagigising. 'Di ba? Sterling Sanding, Luzmed, Angeles Velasco, Boss Andy, 51 billion yung kay Pulong. 51 billion, hindi 21, 51. Di na makakabalik yan, baka kulong na yan. Yun na nga. Paano pa makakabalik kung dadamputin na ng ICC? At ngayon nagwawala na yung mga DDS dahil alam na nila nung una mga kababayan, putik na yan. Nung una sinasabi nila, ang tagal naman ng DDA, ICC? Sabi ng mga DDS yan. Sabi ng mga DDS, ang tagal naman ng ICC, puro na lang kwento yan. Diyos ko. Nangarap pa kayo na makakapasok pa ang ICC. Teka muna. Archimedes. Teka muna. Bakit ngayon mga post ng mga DDS? Ang ICC daw ay nandiyan na at hinutel pa raw. Sino daw ba gumastos? Ang tanong, teka muna. Sabi nyo wala, hindi makakapasok. Bakit kayo mismo nagsasabi na ngayon na nandiyan na ang ICC? Matagal na naming sinasabi sa inyo. Noon pa na ang ICC ay nagbabantay lang. Bakit ngayon nagwawala kayo? Yung mga DDS, mga kababayan, nagwawala sila. Na sinasabi nila, noon na walang ICC, hindi makakapasok yan. Bakit? Dahil wala daw jurisdiction. Bakit ngayon nagwawala kayo? Di ba? Sterling Sanding, thank you naman. Wala na. Ulitin ko lang, wala na mga Duterte nyo. Itaga nyo sa ulo ni Bato. Hindi na makakabalik yan. Si Bato nga nanganganib pa. Kung dati number 4,
Ngayon, nandun sa ROFOR. Di ba? Wala na. Pasok. Ikaw na magsabi, ikaw presidente. Oo nga. Grabe talaga, medyo grabe dito. Grabe talaga siya. Gusto niya, mas mataas pa siya sa presidente. Gusto niya, yung presidente sumunod sa kanya. Oh, paano na? Mga kababayan. Di ba? Oh. Natakot na ang Pangulo pag balik ang Duterte. Baka matuko. Naku. Gawin nyo muna, puro na lang isip nyo yan. Mga kababayan, Boss Albert, Banlasan, yung mga naiisip mo na, isip nyo na lang yan. Para bang yung lolo mo, isip niya, kaya niya pang umiyot. Pero, isip niya na lang yun. Baka ultimong pag-upo, hindi natatayo yun. Oh, gets mo? Nagigets mo? Isip nyo na lang yan. Oh. Tuloy. Ito kasi yung nababasa ko sa kanya, kung paano ba siya. At kung paano sinunod-sunod ni PBBM yung kanyang request na I think nakapagpahamak sa bayan. Sana Correct, mga kababayan, matandang fentanyl. Brenda Borton, opo. Sige, tuloy. matuto na si PBBM. Masyado siyang pampered. Oo nga, Elizabeth Logan, daliri na lang. Daliri na lang, hindi na maitayo. Gumagano na nga yung kamay ni Digong. Gumaganon-ganon. Hindi niya na nga maitas ng ganon eh. Paano pa yung utin? Di lalong hindi tatayo yun. Di ba? ICC, nandyan na. Tuloy. Pasok. First siya lahat ng wish niya. Imagine yung air travel, sabihin ba naman na, di ba, alam mo, medyo nakakawindang talaga sabi niya, ako dapat ang priority niyan, hindi ikaw. Talagang, ganun pala. So, hindi na, isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam. Nagselos pa siya, kasama yun eh. Immediate family yun eh. Hindi naiintindihan ni Sarah. Nakasama talaga ang pamilya, asawa, anak. Hindi naiintindihan. Oo. Ay, naku, napakahina ni Sarah talaga. Oo. Emergency ang presidente at kasama yung immediate family. Immediate family, bago ikaw. Bago you. Ang trabaho niya para sa bayan na ito. Bago you. Yung mga balat ni Atty. Claire, no? Oy, bago you. Bago you, Sarah. Knows mo? Knowing mo? Diba? Dapat knows mo yan. Paano yan? Sarah, kung ikaw presidente, papayag ka? Yung vice president mo gumagamit ng presidential chopper, tapos ikaw hindi? Nako, ewan ko na lang. Baka manapok ka. Buti pa si Pangulo pinagamit sa'yo. Di ba? Kaso, bobo ka. Ipinost mo. Di yung mga tao nagalit. Di ba? Kung di ba naman tanga to eh. Pero mo yung mga idol ng mga tanga, tanga din talaga. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay, this is, Tingnan nyo magsalita, mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo magsalita, pang presidente ba? Kayo na bahala sumagot. Kayo na nakakaalam. Elvira Villa, Pang presidente ba yung ganyang pananalita? Pang presidente ba yung ganyang pagpapaliwanag? Di ba? Pare-para silang magkakapatid. Ganyan na ganyan lang. Ganyan ba? Agnolin Prias? Neil Darceo? Kaya nga yung iba sinasabi nila parang hindi abogada. Tuloy. Some form of insincerity. Okay, insincere daw ha. Ibig sabihin hindi tinupad. Okay? Pero tandaan natin ha, natupad. Hindi ko lang alam kung ilang beses. Tapos natupad, nagamit. Alam natin yan na natupad, nagamit ni Sarah yan. Kaya lang nung binawi, mga kababayan, dahil nga sa sobrang bratinela netong si Inday nyo, Boss Lin, diba, hindi na pinagamit yung chopper, kaya nagdamdam. Kita nyo, ang dami na itong sinasabi, mga kababayan. Tapos ang magiging dahilan daw niya kaya naging toxic na yung kanilang samahang dalawa ni Pangulo dahil daw dun sa pamamahiya. Saan? Sa estudyante. Kita nyo? Ibang klase. Tuloy. siya, nagpasalamat siya sa pagpapagamit ng 250.
presidential airlift wing. Mm. Tandaan natin, nakaupo pa siya doon. So, it Oo. means natupad. Natupad kasi pinost mo nga. Pinost niya yan eh. Sige, tuloy. Kaya lang mga ka-clear na batikos ito. Yan. Kasi post ka pa ng post. Siguro Yan sinasabi ko. Post ka pa ng post na hindi naman dapat gumamit ka kaya binatikos ka. O, sino may kasalanan? Di ba? Danny Sablay, ano? Sino? Gagawin niyang taxi? Yung presidential chopper? Oo! Ganun ang gusto niya. Jenny Piccolo. Dami siyang mababaw na issue. Hindi lang mababaw na issue. Grabe to, mga kababayan. Daig pa ng mga vlogger to. Kung sa pagsasalita lang, hindi naman tayo mahuhuli rito. Kita nyo magsalita, mga kababayan, no? Pagpapaliwanag lang, malabo pa sa tinta niya eh. Di ba, Maring Brenda? Pero mo, ipagyabang mo na ginagamit mo yung presidential chopper, pinost mo pa sa social media mo, o ano na pala mo. Di ba? Kung di ka ba naman talaga bobo. Ay, nako. Sige, tuloy. nilihim mo na lang, baka nagtuloy-tuloy pa. Pero that's Correct. definitely pagkatatraidor sa bayan yon. Bakit? Wow. Ang mahal-mahal ng fuel niyan. Tapos, Correct. Nako, tapos gagamitin mo lang. Nagnanakaw ka na sa bayan, tapos lahat pa ng pribileyo na pang-pangulo, gusto mo mapunta sa'yo. Anak ng tinapa naman. Ano ba namang klaseng vice presidente to? Ha? Gusto talagang daigin ng Pangulo. Elizabeth Cipreno. Philip Balmedina. Opo, Dorothy Parker. Leonora Retanan. Opo. Nako, si Philip, si Hello Lily, Tiger Eyes, Haya Salim, Lesteran. Opo, nandyan na. Rowena Aguilar, nako. Tapos si PBM na inuuna ang taong bayan. Kaya nga, kung si Pangulo trabaho ng trabaho, eto, nagpapakasarap bilang pangalawang Pangulo. Sarap buhay, no? Ito katok. Grabe. Sige, tuloy mo. pera ng bayan, tandaan mo. Yung security mo ngayon na 400 lang, 400 security, hindi mo bulsa galing ang sweldo. Correct. Grabe ka, Sara. Bukod sa chopper, mayroon ka pang bantay. 433. Chas, Aquascape, opo. Di ba? Saan ka pa? Eto, yung idol nila Albert Bansalan. Banlasan. Eto yung idol ninyo. Ano na? Ay, nako. Sige, wala na. Anong hindi masisira? Wala na ngang. Wala na. From 32 to 60 million. Nasaan? Bakit wala kayo sa EDSA? Ilan kayo sa EDSA? 32 peraso. Hindi, 32 peraso naman sa liwasan. Pero sa EDSA, 6 lang. Yun. Hindi 60 million. 6 na peraso. At 32 peraso naman sa liwasan. Ganun lang kayo karami, no? Gusto nyo magbilangan pa tayo rito? Ilang ka ba rito? Nag-iisa ka lang. Albert, paano yung iba? Ano na? Tuloy. Hindi na daw masisira. Sira-sira na nga. Hindi rin galing sa OVP na budget ang sweldo ng security mo. Puta. Galing sa kanya-kanyang ahensya. AFP and PNP. Walang nanggagaling sa bulsa mo. Tapos pati pag uwi mo, galing yung airlift wing. Gusto mo libre? Correct. Sino magbabayad niyan? Kami, tayong taong bayan magbabayad nun. Tayo magbabayad nun. Hindi si Sara. Di ba, Maria Donna? Sige, tuloy. Maintenance pa lang yan, yari na eh. Correct. Saka hindi an emergency. Hindi yung pantrabaho. Correct. 60 million ang ninakaw, may git pa. Tama. Di ba? Madam Lenny, nagbabas. Sino pa? Ernesto Almeron, nananaginip si Albert. Hayaan nyo na.
Jackie Duque. Oo. Yan yun na si Albert, nag-effort pa nga yan. Di ba? Oh. Bakit naman kami iiyak? Saan sa eleksyon na anong darating? Halos wala na ngang pumapasok na kalyado ng idol mo. Tuloy. Uwi mo yun. Diba? Ginusto mo naman maging leader. Di sana nung palang umayaw ka na kuya ng concern mo. Correct. Yung pala gusto mo eh. Dapat noon umayaw ka na. Wala na mga kababayan. Diba? So it means mga ka-clear, up to now, iniinda niya yan. Oo, iniinda niya yan. Wala. Charles Vlog, opo. Nida Malco. Mga kababayan, opo, hanggang dito na lang. At ako'y antok na. Opo ha, bawi tayo bukas. Muli, ako po ang inyong lingkod mga kababayan. Wala nang iba. Mike Cervera po, sa mga hindi pa nakakapag-like, share and subscribe. Opo. Ha? Di wag nyo nang patatagalin yan. Albert, share mo na to sa community. Kung marami kayo, 'di ba? Aantayin ko rito. Baka mamaya wala tanda mo Albert Banlasan, pag eto hindi ka nadagdagan, pagbalik mo, bukod sa mga bobong nandito nung nakaraan, magbilang tayo Iyayain mo sila. Tapos romesbak kayong lahat dito. Ganon. Pero kailangan pag pumunta kayo rito, may dala kayong argumento. Hindi yung puro ganyan lang. Bakit ako matatakot? Paano ako matatakot? Kanino? Sa inyo? Diyos ko po. Ulitin ko lang. Hindi nyo ako kilala pero idol ako ng mga idol nyo. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mantako ng mundo. Naroon kayo siyempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike